So, magandang gabi po sa lahat. So, happy Sunday evening. Yan, tayo po ay magpapatuloy muli sa ating pag-aaral sa chapter 41 ng Isaiah, no? At tayo po ay napasimulan natin kagabi. Pero bago ang lahat, tayo ay dumako muna sa ating pambungad na panalangin. Samahan niyo po ako. Ama na dakila sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa oras na ito na patuloy niyo po kaming pinagpapala, Panginoon, ng kalakasan, karunungan at buhay. Kami po ay dumudulog sa iyo, Panginoon, na kami po ay patuloy na humihingi sa iyo ng gabay upang pangunahan niyo po ang aming pag-aaral nito. Maraming salamat sa opportunity na ito na maibahagi ang iyong salita, Panginoon. Gabayin niyo po ang mga karinig at mga kapatid ko sa Touching Lives, ang aking pamilya, Panginoon, na patuloy ko inilalapit sa inyo, na sana po ay maunawaan namin to pare-pareho, Panginoon, at yung aming maipamuhay. Ito po ay mapagbigay sa iyo ng kaluguran, Ama. Ikaw po ang maitaas namin, ikaw po ang mapapurihan at parangalan namin. Tinataas po namin ito, Panginoon, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan, magandang gabi, Sister Irene, siyempre si Ate Alma. Yan, sa Ornido family. Yan, so magandang gabi po ulit. Tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Nasa verse 2 and 3, no? Dapat yung 3 and 4, no? Yung 2 and 3 dapat ay kasama dito. Pero yun nga, nasimulan na natin kahapon. Ang Kabanata 41 nga po ay tumutukoy sa pangako ng Diyos sa bayan niyang Israel, no? Ang kanyang mga plano na gagamitin niya ang mga hindi inaasahang mga tao, no? At tumutukoy nga ito kay Cyrus the Great, no? Para sa kanyang pagpatupad, no, yung katuparan ng kanyang mga plano at ng kanyang pangako. At ito nga po ay may tatlong bahagi. Tumutukoy nga ito sa unang bahagi ng pangangalaga ng Diyos sa kanyang mga tao at pagbibigay katuparan sa pangako ng Diyos sa magitan ng kanyang soberanya. Sa susunod na bahagi nga po ay ang paghihikayat ng Diyos sa mga tao na huwag matakot. Huwag matakot dahil siya ang nagbibigay ng kasiguraduhan ng kalakasan at kaligtasan. Dito nga po ang pagsamba ng mga tao sa Kanya. Sa anumang sitwasyon, siya lamang ang natatanging gagabay at magbibigay ng proteksyon. At ang huling bahagi nga po ng chapter ay ang walang kabuluhan at kahalagahan ng mga iniidolo o sinasambang mga Diyos-Diyosan. So, napagtalakay natin yung verse 1 at verse 2. Ang verse 1 ay sinabi dito na, sinabi ni Yahweh, tumahimik kayo at makinig. Kayo na nasa malalayong lupain, pag-ibayuhin ninyo ang inyong lakas at dalhin sa hukuman ang inyong usapin. Doon ang panig ninyo ay papakinggan upang malaman kung sino ang may katwiran. Ito nga pong talata ay tumutukoy nga dun sa sa kanyang pinakamataas na otoridad at soberanya. Ito ay mensahe niya na dapat pakinggan at sundin dahil ito ay isang panawagan para sa lahat ng bansa na magkaroon ng oras na tumahimik at makinig sa Diyos, na kilalanin ang kanyang kapangyarihan at otoridad. Magandang gabi, Sister Ana. Salamat sa iyong pagsama. Yan, sa verse 2 naman, sino ang nagdala sa inyo sa isang mananakop mula sa silangan at nagbigay ng tagumpay sa lahat ng kanyang pakikipaglaban? Ang mga hari at mga bansa ay parang alikabok na lumilipad sa bawat hataw ng kanyang tabak. So, isang tanong, no? Isang tanong mula sa Panginoon na tumutukoy nga sa kanyang soberanya at control sa lahat. Ito ay tumutukoy sa bansang Persia, no? Yung mula sa silangan. At ito nga po ay tinatawag ngayong Iran, no? Na ngayon ay gustong pabagsakin ang Israel. So, ang Diyos ay nagsasalita sa pagtatalo ng isang matuwid na pinuno mula sa silangan. Ito nga ay isang figura na tumutukoy kay Cyrus the Great. So, sa magpapatuloy, simulan natin yung verse 3, no? Sinabi dito, buong bilis na tinutugis niya ang mga kaaway. Ang kanyang mga paa ay hindi halos sumayad sa paa. So, isang talata na may pagtutukoy o tumutukoy sa isang manlulupig, no? Sa isang manlulupig na kadalasang binibigyan kahulog, pinapakilala dito na si Haring Cyrus the Great.
na ginamit ng Diyos upang may sakatuparan ng kanyang layunin para sa Israelita. No, dito nga po sa kasaysayan, si Cyrus ay hindi niya alam no na siya ay gagamitin ng Panginoon, anointed kumbaga. Kumbaga sa isang sitwasyon ay siya ay ginamit ng Panginoon upang gawing instrumento para dun sa kanyang plano. So tumutukoy ito sa lakas, bilis at kadalian, no? Kadalian na magapi ang kalaban. Isang pagbibigay diin sa biyaya ng Diyos sa kanyang kapangyarihan na paggabay sa mga taong kanyang gagamitin upang kanyang matupad ang kanyang mga pangako. Paalaala na pinapatnubayan ng Diyos ang mga bawat hakbang ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mga gagawing kasangkapan, no? At dito ay para siya ay maipanalo, no, ang bawat laban na kanyang pupuntahan. Kahit na ang pinapagawa sa tao ng Panginoon ay madalas hindi nauunawaan, maaari pa rin tayo magtiwala sa Panginoon, no? Magtiwala sa Diyos na nangunguna sa ating buhay, na tayo ay madalas may mga tanong, pero dito ay isang bagay lang dapat natin maunawaan, na ang pagtitiwala sa Panginoon ay ang titiyak sa atin sa tagumpay. Dito ay nagtagumpay ang tagasilangan. Dito ay nagpapakita ng soberano ng Panginoon sa paggamit sa paggamit ng kanyang pangyarihan upang maipanalo ang isang labanan. Nagmumungkahi ng walang humpay at walang kapagurang paglalakbay. Isang bagay na patuloy na dapat maunawaan ng lahat ng tao kung sino ang Panginoon, kung sino ang Diyos na pumipili sa lahat, no? Yung pagkatawag niya doon sa tao na hindi naman niya ito hahayaan, no? Marami na sa mga unang aklat na nakita natin na nag-uutos ang Panginoon, gumagamit ang Panginoon ng tao, pero hindi niya to iniiwan. Lagi na doon yung kanyang gabay, yung banal na proteksyon. Ito ay nagpapahiwatig nga doon at kasiguraduhang mayroong tagumpay na kasunod, no? Yung kadalian na matalo ang mga kalaban ay isang bagay lamang na walang makakahadlang sa plano ng Diyos. Walang makakatalo kapag ang banal na proteksyon ng Diyos ang umiiral. Sinasalamin nito ang tema sa Biblia na pinagkakaloob ng Diyos ang tagumpay at proteksyon sa kanyang mga pinili. Ang kanyang proteksyon at pagliligtas sa Israel ay tinitiyak dito sa bahaging ito. Katulad din ng kanyang ibinigay sa hari ng Persia. Sa awit 23:4, sinabi dito na pinamumunuan ng Diyos ang kanyang mga tao sa lambak ng lilim ng kamatayan. Magandang gabi, kapatid Daryl, yan, Villanueva, at syempre kay Cap, Ryan, Gaila ng Caridad Ibaba at Timonan, Quezon. Magandang gabi, Cap. Yan, see you on July 26. Yan. So, umakapunta ka. Yan. So, ito rin ay naghahatid ng kadalian. Isang talata na mayroong bilis o walang hadlang na pag-unlad o pananakop. Ito ay isang bagay na nagpapakita sa tunay na kapangyarihan at soberanya ng Diyos. So, ang mabilis na at walang hadlang ay tumutukoy doon sa kasiguraduhan ng tagumpay ng tao, sa tagumpay ng Persia, no, na ginamit ng Panginoon upang palayain yung pananakop o yung pagpapalaya ng Babylonia doon sa Israel. Tulad ng sa chapter 40 verse 31 na nakaraang banata, ang mga naghihintay sa Panginoon ay nakakatanggap ng panibagong kalakasan, panibagong strength na ginagamit, no, upang maipagpatuloy ang mga gawain. Tumutukoy sa karakter ng Diyos sa mga mahimalang kalikasan at yung kanyang pakikialam, no, pangingialam
sa buhay ng tao na nagbibigay diin sa kanyang soberanya at otoridad. Walang sino man ang makakapigil kung ikaw man ay tawagin ng Panginoon. Isang bagay na dapat nating maunawaan sa talatang ito na walang hindi kayang gawin ang Panginoon. Magtiwala tayo sa paggamit ng Panginoon sa atin, no? Sa panahon natin bilang mga mananampalataya, tayo ay patuloy na dapat lumakad doon sa kanyang pamamaraan, no? According sa kanyang kalooban. Dito ginagamit at pinapalakas ng Diyos ang kanyang mga tinawag upang matupad ang kanyang mga layunin. So ito nga yung empowerment. Empowerment, sigurado ang katagumpayan, no? So kung paano ang lingkod sa talatang ito ay kumikilos ng madali o mabilis, sigurado na ang mga mananampalataya ay maaaring magtiwala. Tayo ay inihimok na magtiwala sa bagay na ito. Ang pagbibigay ng kapangyarihan ng Diyos para sa kanilang sariling mga paglalakbay. Tulad nating sa panahon natin, no, tayo ay inutusan ng Panginoon at tayo ibahayag natin ang kanyang salita. Isang bagay na nandun yung pag-uutos niya, subalit alam natin, nakasama natin ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Ang soberanya ng Diyos ay makikita rin sa talatang ito. Ang kontrol at otoridad ng Panginoon sa kasaysayan ng mga bansa. Ang mga mananampalataya tayong mga mananampalataya ay makatagpo ng kaaliwan. Ang mga Israelita dito ay pinatutukuyan din sa pagkaunawa na ang Diyos ay nag-o-organize, no? Nagse-set siya ng mga bagay-bagay, mga plano upang sa maaganapan para sa kanyang kaluwalhatian, no? Ganun ang mag-create ng plan o layunin ng Panginoon. Siyempre para pa rin sa kanyang kaluwalhatian. Tulad natin na patuloy tayong nagbibigay ng kaluwalhatian sa kanya. Ang ating ginagawang pag-aaral na to ay hindi lang basta-basta pag-aaral, kundi itinataas natin ng Panginoon. So ito ay patunay na siya ang sentro ng ating talakayan. So magandang gabi, kapatid Brian Gusela from Siargao. Yan. So lumakad tayo sa kanyang mga salita. Ang imahe ng halos hindi lumapat na paa ay nagmumungkahi ng kagaanan at pagtitiwala sa paglalakbay ng isang tao. Makikita natin, no, madalas tayo ay may mga goals, may mga gusto. Subalit kung hindi ito nakaayon sa kalooban ng Panginoon, medyo nahihirapan tayo. Pero tingnan niyo mabuti, no, kung tayo ay nandoon sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, there's always a smooth process. Isang bagay na tayo ay binibiyayaan ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan. Isang lakas na hindi ka mapapagod, no, tulad nga po nung ikaw lumalakad pero hindi ka napapagod. So mga Kristiyano ay hinihimok na lumakad sa kanilang pananampalataya na may pagtitiwala sa probisyon at gabay ng Diyos. So again, ang pagtugi sa mga bansa ay sumisimbolo sa pagkatagumpay ng mga hamon. Sa tulong ng Diyos, ang mga mananampalataya ay maaaring harapin at madaig ang mga balakid sa kanilang buhay. Ano ba yung mga balakid natin sa buhay? Siyempre, yung mga hindrance na hindi natin nakakayanan madalas, no? Ito yung nagbibigay patuloy sa atin ng isang sitwasyon na tayo ay nanglulupaypay at nanghihina. Pero kung tayo ay patuloy na nagtitiwala sa kapangyarihan at soberanya ng Panginoon, mas nagiging magaan, no? Mas nagiging mabilis at smooth yung ating pagsunod sa Panginoon. Isang bagay na tayo ay dapat mamuhay ulit-ulit na paalaala ng aklat ng Isaiah ang pagtitiwala sa soberanya ng Panginoon. Dahil once na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon at tayo ay namumuhay sa kanyang kalooban, ay napagtatagumpayan anuman ang mga hadlang na dumarating sa buhay. Sa Isaiah 41:10, sinabi dito,
Ako'y sasayo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Sa chapter 43, verse 2, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupo. Isang bagay na may kasiguraduhan na proteksyon ng Panginoon. Banal na proteksyon at umiiral na kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Yan. So, ang talata ay nagtumutukoy doon sa mabilis na sitwasyon, no, ng katagumpayan. Sa verse 4, sinong nasa likod ng lahat ng ito? Sino nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan? Mula sa pasimula, akong si Yahweh na naroon na noon pa man at mananatili hanggang sa katapusan. So, nandun ulit yung pagtatanong, no? Tanong na retorika, no? May series of question na tuloy-tuloy na tumutukoy sa soberanya ng Diyos na siya ang magkakaloob ng pangangailangan ng kanyang mga gagamiting tao, no? Mga gagamiting instrumento para matupad ang kanyang layunin. So, itong sinong nasa likod ng lahat ng ito ay tumutukoy, no? So, nagbibigay diin sa kapangyarihan ng Diyos, sa kanyang soberanya at sa kanyang aktibong pagganap, no, sa pangingialam sa buhay ng tao. Dito makikita natin yung kanyang papel sa kasaysayan, ang katiyakan ng Diyos sa Israel ng kanyang kapangyarihan at katapatan. So again, ito ay walang ibang Diyos o puwersa o walang ibang Diyos-Diyosan o puwersa ang gumagawa ng ganitong plano, ganitong mga pangyayari sa kasaysayan, kundi si Yahweh lamang. Isang bagay na dapat nating laging isa puso na walang ibang Diyos ang kayang gumawa nito kundi ang tunay at buhay na Diyos. Ang Isaiah 46:10, kung saan ipinahayag ng Diyos ang wakas mula sa simula. So inilalarawan dito si Yahweh bilang ang nagpasimula, no? Ang nag-create, ang gumawa, ang lumikha ng lahat. So dito nga po ay siya ang nagpapanatili sa lahat, nagpapanatili ng pagkakaroon ng mula noon sa mga susunod pang henerasyon. So may kanta nga yun, no? Kanta nga na, sa church na mula noon, ngayon at sa mga susunod pang henerasyon, na isang magandang kanta na tumutukoy sa kapangyarihan ng Panginoon. So ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng buhay, kundi gumagabay din sa takbo ng kasaysayan ng tao. Makikita natin marami ang kanyang mga ginamit, no? Pero dito tumutukoy nga pa rin to sa Persia na si Cyrus the Great, na makikita natin hindi siya Hudyo, pero siya ay ginamit ng Panginoon upang sa katuparan ang kanyang layunin at kanyang pangako sa Israelita. Doon natin makikita yung soberanya ng Diyos, no? Hindi natin agad-agad lubusang mauunawaan, pero dahil sa ating patuloy na pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya, ay unti-unti natin naiintindihan kung bakit yung kaparaanan ng Diyos ay madalas ay hindi natin lubos na maunawaan. So magandang gabi, Kap Israel Camera, from Atimonan, Quezon. Sa Genesis 1:1, ang Diyos bilang manlilikha, itong parira lang ito ay nagbibigay ng kanyang patuloy na pakikilahok sa buhay at kasaysayan ng tao, na nagmumungkahi ng isang banal na plano at layunin para sa bawat henerasyon. Makikita natin, yung plano ng Panginoon mula noong ginawa niya ang lahat, no? Hanggang sa kapanahunan ngayon ay nagtutuloy-tuloy, no? Walang plano na hindi nangyayari sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Akong si Yahweh na naroon na noon pa man at mananatili hanggang sa katapusan. So ito ay nagbibigay diin sa walang hanggang kalikasan at walang pagbabagong presensya ng Diyos. Ang mga titulong una at ang huli ay sobrang makabuluhan sa talatang ito.
makikita dito ang patungkol din sa pagbabalik ng Panginoong Hesus sa huling panahon. Tumutukoy ito sa mga kanyang pagiging walang hanggang pag-iral, no? Omniscience, no? Alam niya ang nangyayari at mangyayari pa. So, all-knowing God. So, ito ay nagpapatunay sa pagiging natatangi at kataas-taasan ng Diyos sa paglipas ng panahon at kasaysayan. Isang bagay na patuloy sa ating pinapaunawa ng aklat ng Isaiah na hindi dapat tayo magkaroon ng baliwala, no? Doon sa ginawa ng Panginoon. Mula pa noon hanggang ngayon, no, sa panahon natin, ay makikita natin kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay ng tao. Lalo na sa ating mga mananampalataya na patuloy na nagtitiwala, no, sa kanyang kapangyarihan. Sa Deuteronomy 32 verse 39, kung saan ipinahayag ng Diyos na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Ito ay nagsisilbing katiyakan ng Kanyang kontrol at katapatan sa Kanyang mga pangako. Ito ay nagbibigay ng kaaliwan at pagtitiwala sa Kanyang mga tao. Magandang gabi sa aking classmate, Raisa Andaya. Magandang gabi, Ray. Salamat sa iyong pagsama. So makita natin dito yung paggalaw, no? Yung sa kasaysayan. Tumutukoy ito sa sunod-sunod na lahi lahi ng tao na sa buong kasaysayan ay binibigyan diin yung soberanya at kontrol ng Panginoon. Ang kanyang pagsasaayos sa mga kaganapan ng tao. Ang simula ay tumutukoy sa paglikha at ang simula ng panahon na tinatampok ang papel ng Diyos bilang ang lumikha noong umpisa, no? Nagpasimula ng lahat ng bagay. So ang una't huli ay isang titulo para sa Diyos na binibigyan din, no? Alpha and Omega, ako ang simula at walang katapusan. So binibigyan din ang kanyang walang hanggang kalikasan at pagiging makapangyarihan na nagpapahiwatig na siya ang parehong pinagmulan at ang rurok ng lahat ng bagay. Ito makikita natin na yung katangian ng Panginoon mula pa noon hanggang sa ngayon. At walang makakapigil doon sa kanya mga magiging plano. At again, yung mga propesiya ay hinihintay na natin na mangyari. Sa Isaiah 48:12 sinabi dito, si Ciro ang pinunong pinili ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh, makinig ka sa akin, O Israel, bayang aking hinirang. Ako lamang ang Diyos, ako ang simula at ang wakas. So, ang Diyos ay hindi nakatali o hindi nananatili sa isang panahon. Siya ang kumikilos sa lahat ng kasaysayan ayon sa kanyang banal na plano. Ito ay dapat na magbigay sa atin ng tiwala at mas malalim na pananampalataya sa Panginoon. Ang kanyang kontrol ay nananatili sa ating buhay, no? Kontrolado niya ang lahat, lalo na bilang una at huli, ang Diyos ay walang hanggan at hindi nagbabago, immutable, no? Sa other term. Maaari tayo magtiwala sa kanyang mga pangako at katangian. Batid na ang mga tao dito ay magiging matatag. Ang mga taong hindi nananatili sa kanya ay ito ay napapariwara at napapahamak. So, ang aktibong papel ng Diyos sa atin ay patuloy tayong paalalahanan, turuan, at makita natin yung tunay at hindi nababagong kalikasan ng Panginoon. So, ang Diyos ay hindi isang malayong, hindi nagmamasid ng nasa malayo. Siya ay lagi nating kasama, tumatawag at gumagabay sa bawat takbo ng kasaysayan. At ito ay nagtitiyak na sa atin ay siya ay palaging kasama, no, sa mga detalye ng ating buhay. Makikita natin madalas tayo lang naman yung lumalayo. Ang tao lamang ang nakakalimot sa Panginoon. Pero ang Panginoon ay kahit kailan siya yung nag-uutos na sinasamahan tayo. Papakita ito ng kapangyarihan at kaluwatian ng Panginoon. Ang pag-unawa na ang Diyos ay may kontrol ng lahat mula sa simula pa lang ay naghihikayat na sa atin na tayo ay magtiwala,
ipamuhay ang pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya dahil sa ating kinabukasan, siya ang lagi nating kasama. Alam niya ang kanyang mga layunin sa bawat isa, lalo-lalo na sa mga susunod pang henerasyon. So, bilang mga mananampalataya, ang ating pagkakakilanlan ay nakaugat sa walang hanggang Diyos, sa hindi natatapos na pag-iral, no? Tumatawag sa ating mga pangalan na tayo ay magbigay ng ating oras at buhay, na tayo ay makita natin yung layunin ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang layunin ng Panginoon na panatilihin ang kanyang bayan upang ito ay magbigay patuloy ng kapurihan sa Kanya. Walang hindi nalalaman ng Diyos, omniscience, no? Walang hindi kayang gawin ang Diyos, omnipotent. Siya, si Yahweh, na ating tunay na Diyos, na kumikilos mula pa noong una hanggang ngayon at sa walang wakas, no, sa walang hanggan. So, makikita natin dito ang verse 3 at verse 4 ay tumutukoy sa pagpili ng Panginoon sa kanyang pagsama sa mga gagawin niyang instrumento upang siya ay maparangalan, o upang may sakatuparan ang kanyang mga pangako. Again, ang kabanatang ito ay tumutukoy sa pangako ng Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang mga plano na isa sa katuparan. So, verse 10, verse 4 ay lang natin, no? Inilalarawan ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang aktibong pakikilahok sa buhay ng kanyang mga tao. Nagbibigay diin dito na malalagpasan ang mga hadlang sa buhay, maging sa mga landas na hindi pa nilalakaran, upang dalhin sila ng ligtas sa kanilang pupuntahan at destinasyon. Sa verse 4 naman, nagpapahayag ng soberanya ng Diyos at ng kanyang walang hanggang kalikasan. Binibigyan diin dito na ang Diyos ang siyang nag-operate o nag-orkestra sa buong kasaysayan, na tumatawag din sa mga henerasyon mula pa sa simula. So, diyan natin makikita na tayo ay never niyang iiwan, no? Ang kanyang mga ginamit na instrumento sa bawat laban, sa bawat pagtupad ng kanyang mga plano at layunin, ay kahit kailan hindi niya ito pababayaan. At ganoon din, yung kanyang walang hanggang kalikasan ay patuloy na dito umiiral, no? Patuloy na sa atin ay pinapaunawa at ipinapaalala ng bawat talata. So yan mga kapatid, magandang gabi sa aking pinsan Gabriel Sanico, yan, from Siargao. So yan mga kapatid, tayo ay binibiyaan ng Panginoon ng karunungan. Ito dapat ay ating maipamuhay, no? At yung aktibong papel ng Panginoon sa ating mga buhay, huwag natin tong questionin. Dahil siya lamang po ang nakakaalam ng lahat na makakabuti sa atin. Madalas tayo ay humihiling o nananalangin ng ganitong bagay, pero ang binibigay niya is mas higit pa doon sa ating ipinalangin. Again, ang Panginoon ay hindi kailanman nagpapabaya sa kanyang mga tao. Ang Panginoon ay hindi nagbabago. Alam niya ang lahat ng nangyayari at mangyayari pa. Siya ay makapangyarihan sa lahat, at sa bawat sulok ng mundo, nandun po ang Panginoon. That's omnipresent. So yan mga kapatid, doon lang muna natin tinatapos ang ating pag-aaral. Sana po ay may natutunan tayo at naunawaan, at upang ito ay maipamuhay ang patuloy na pagtitiwala sa Panginoon, ang pinakamagbibigay sa atin ng tunay na katagumpayan, dahil hindi natin kaya kung wala po ang Diyos sa ating buhay. So yan po, tayo po ay tatapos muna dito, at bukas simulan natin ang verse 5 at 7. So magandang gabi yan. Nakita niyo yung message ni Pastor Dom, pwede niyo pong basahin. No, maraming salamat mga kapatid
Tayo po ay dumako na sa ating pangwakas na panalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, Ama, nadakila sa lahat, maraming salamat po sa kalagitnaan ng pag-aaral na ito. Ikaw po ang nanguna. Ikaw po ang gumabay sa akin no, bilang tagapanguna, maipahayag ang iyong salita. Ito ay maunawaan at maipakilala ka, Panginoon, na ang iyong soberanya, ang iyong plano, kahit kailanman ay matutupad. Kalooban mo lang palagi ang nangyayari, Panginoon. Kami po ay patuloy na dumudulog sa iyo, sa karunungan, kalakasan at buhay, sa mga nakakaramdam, sa mga nakakaramdam na panghihina, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magpanatili sa kanila. Ikaw po ang patuloy na magpagaling at sumama sa kanila, sa kanilang mga bawat kilos, sa kanilang bawat pamumuhay sa araw-araw. Patuloy po namin ilalapit ang bawat isang kapatid, ang bawat isang kapatiran at ang aming pamilya na sa bawat pag-aaral na ito ay maipamuhay namin at maunawaan namin ito at makapagbigay sa iyo ng kapurihan at karangalan. Ito po sana ay patuloy ka namin ay tataas, patuloy ka namin naluluwalhati, Panginoon. Gabayin niyo po ang bawat isa, ang touching lives, ang aking mga kapatid, ang aking pamilya. Tinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan, so maraming salamat po mga kapatid, Ate Alma, Sister Irene, Sister Ana, siyempre ang aking mga kapatid sa Timonan, Quezon, at Kap, Ryan Gayla, siyempre Kagawad, Israel Garin, at Israel Camara, at siyempre sa Pastor Dom, at ang aking pinsan si Gab, Raisa, Andaya, yan. Maraming salamat po sa inyong pagsama mga kapatid. Palagi nating tandaan na ang Panginoon ay kahit kailanman ay hindi nagpapabaya, no? Tayo po ay hinihintay lang niya. Tayo manumbalik sa presensya ng Panginoon at tayo ay magsisi, no, sa ating mga kasalanan. Dahil dito lang ang tunay na buhay, no? The best life is with God, no? Doon sa huling panahon na tayo ay kanyang kukunin at ililigtas. So, ilan po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat. Mapagpalang gabi. Happy Sunday. Bukas po may pasok na. Ingat po ang lahat. Yung iba ay walang pasok dahil wala daw kuryente. Yun. Biyaya ng Panginoon. To God be the glory. Bye-bye po. Maraming salamat. Bye-bye.